itong mga Kristiyano na ito, they experience suffering sa pamagitan ng pagkawala ng kanilang mga tirahan at maging ari-arian, at sila ay hindi nakatakas sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya saan man sila naroon. Kaya nung malaman ni James yung problema na kanilang pinagdadaanan, ay kaagad silang sinulatan at inaddress yung kanilang mga problema. Nung nakaraan ay tinignan po natin yung verses 2 to 4 na kung saan ay sinabi ni James to count it all joy when you meet trials of various kinds. Dahil nalalaman natin na ang layunin ng Diyos sa mga pagsubok ay upang subukin ang ating pananampalataya, upang malaman natin kung ito ba ay peke o totoo, upang tayo ay maging matatag, lumago at lalong magtiwala sa Diyos, at makita natin ang ultimate purpose ng Diyos sa ilalim ng kanyang soberanong pamamahala, that in all things, He works together for the good of those who love Him, for those who are called according to His purpose, that they might become mature and complete, lacking in nothing. In other words, that we might be conformed to the image of our Lord Jesus Christ. Sabi nga sa lyrics ng isang awitin patungkol dito, God is at work in us, molding and shaping us out of His love for us, making us more like Jesus. Kung ganyan nating titignan ang mga pagsubok, ay masasabi natin na ito ay pribilehiyo na pinapayagan ng Diyos na maranasan natin bilang kanyang mga anak. Dahil kung ganyan ang ating perspektibo, makikita natin yung kagalakan sa gitna ng mga ito. Ngunit, bagaman nalalaman natin na ito ang ginagawa ng Diyos sa mga pagsubok na ating naranasan, tayo pa rin ay nabubuhay sa mundong ito. Ang ibig sabihin, mararanasan at mararanasan pa rin natin ang mga ito, at may mga tanong pa rin na kailangang masagot sa mga karanasan na ito. Madalas kapag tayo ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok, nakikita pa din natin ang ating mga sarili na nag-i-struggle kung paano malalagpasan ang sitwasyon na kinakaharap natin. Alam natin na inutos ni James dito na ituring natin ng may buong kagalakan kapag tayo ay umaharap sa mga pagsubok. Nalalaman din natin ang layunin ng Diyos dito. Ngunit iba pa rin kapag ikaw ay nandoon na sa sitwasyon na iyon. Kaya mag-iiwan pa rin ng mga tanong na, how can I rejoice in facing these trials that I'm going through right now? Paano ko mauunawaan ang mga pagsubok na ito sa perspektibo ng Diyos? Paano ko maluluwalhati ang Diyos dito? Paano ako lalago sa aking pananampalataya dito? Yan ang mga tanong na minsan ay mahirap ibigay ang kasagutan. At dito sa passage na ating binasa ay nagbigay ng kaparaanan si James na kung saan ay kinakailangan natin to endure trials joyfully. Upang malaman natin ito, we must ask the right question. Kapag tayo ay nakakaranas ng trial sa buhay, ay wag nating itanong na, paano ko makakatakas sa mga pagsubok na ito? Bagkus ang tamang tanong, ano ang makukuha ko sa mga pagsubok na ito? Kaya dito ay sinabi ni James ang ating kailangan upang maging kapakinabangan sa atin ang mga pinagdadaanan nating trials. What we need is wisdom. Karunungan. Ang sabi dito, if any of you lacks wisdom. Itong conditional statement na ito ay hindi nagsasabi na may ilan na hindi kailangan ng wisdom. Ngunit ipinapakita lamang nito yung realidad ng pangangailangan natin ng karunungan, at ito ay nagsisimula sa pagpapakumbaba na aminin natin ang pangangailangan natin dito. Ang passage na ito ay hindi natin maaaring i-interpret din na nag-iisa lamang. Tulad ng ginagawa ng ilan, dahil ito ay may konteksto na kailangan nating tignan. Bagaman kailangan natin lahat ng karunungan sa ibang mga bagay, ngunit dito ay malinaw na ipinapakita na si James ay nagpapatuloy lamang sa
sa kanyang sinabi sa previous paragraph. Basahin natin itong muli, yung tinignan natin last time. Ang sabi dito, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." Walang nagugugnay sa dalawang nasalita, sa dalawang passage na ito ay yung salitang lack. Ang sabi sa verse 4, "The purpose of trials is that we might become mature and complete, lacking in nothing." And in verse 5, ang sabi, "If any of you lacks wisdom." Ang kalooban ng Diyos, tayo ay maging mature Christian, na walang anumang kakulangan, ngunit kailangan pa nating lumago. Hindi pa tayo kumpleto. May mga kailangan pa rin tayo para sa mga maka-Diyos o para sa maka-Diyos na pamumuhay. Dahil ang katotohanan, ang maging ganap at sakdal na Kristiyano ay isang proseso. Ang isang pagsubok na pinagdadaanan natin ay hindi tayo ginagawang kaagad na perpektong Kristiyano na walang anumang kakulangan. Ang isa sa mga kulang sa atin when we experience trials is wisdom. At dito ay sinasabi ni James na ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang ipakita sa atin ang kakulangan natin sa karunungan. Kailangan natin ng karunungan upang ang bawat pagsubok ay maging kapakinabangan sa ating espiritual na pamumuhay. Well, ano ba yung wisdom? I-explain ko lamang ito ng konti lang po. Yung wisdom, ang sabi, ito ay hindi academic, philosophical, or intellectual. Ito ay hindi knowledge or kaalaman. Bagaman nire-require nito ang knowledge, ngunit maaari kang magkaroon nito o magkaroon ng kaalaman nang wala pa ring karunungan. Marami sa mundo niyan na maraming nalalaman pero walang karunungan. Halimbawa, nung dinil ni Kristo ang story ng wise and the foolish builders sa Matthew 7, yung wise man ay nagtayo ng bahay, ang sabi ng Panginoon doon, sa ibabaw ng bato. Kaya nung umulan, bumaha, hinampas ang bahay ng malakas na hangin, ito ay hindi bumagsak. Ang hangal naman dito ay nagtayo din ng bahay, ngunit sa buhanginan. Ganon din ang nangyari. Ngunit ang resulta, ito ay bumagsak. Sino ang wise man na tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi, ang bawat nakikinig sa kanyang mga salita at gumaganap nito. Yung taong hangal ay hindi yung taong hindi narinig yung salita ng Diyos o yung salita ni Jesus. Ngunit siya ang taong nabigong ganapin ang salita ng Diyos. He is the man who fails to act with wisdom. So yung wisdom, ito yung aplikasyon ng iyong kaalaman sa salita ng Diyos. At ito yung wisdom na tinutukoy ni James dito. Ito ang paraan kung paano natin maaaring matukoy at maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa kanyang ipinahayag sa kanyang mga salita. Kung paanong ang kanyang salita ay mailalapat natin sa bawat sitwasyon na nararanasan natin. Ang sabi nga ni Alistair Begg, wisdom means acting in the light of God's revelation of Himself in the varied circumstances of life, whether in joy or in sorrow. So, ang bawat isa sa atin ay kulang pagdating sa karunungan sa pagharap sa mga pagsubok. Kailangan natin ng direksyon at gabay dahil hindi pa tayo sakdal na walang kakulangan. Nandun pa tayo sa proseso na iyon. At marami pa tayong kailangang gawin at pagdaanan. Kaya tama na aminin natin na kailangan natin ng karunungan. Kailangan nating magkaroon ng kaunawaan upang mailapat ang ating kaalaman mula sa salita ng Diyos. At ang mensahe na nakita ko dito sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayon is God graciously and freely provides wisdom to those who come to Him in faith through prayer to face life's trials joyfully. God graciously
and freely provides wisdom to those who come to Him in faith through prayer to face life's trials joyfully. Ang karunungan ay mahalaga kung nais nating lumago sa ating spiritual na buhay bilang mga Kristiyano. Dahil tanging ang karunungan ang makapagbibigay sa atin ng kakayahan na ilapat ang mga kasulatan sa ating buhay ng tama. Kapag tayo ay mayroon nito, maaalala natin na ang Diyos ay may ganap na kontrol. Maging sa pinakamahirap na sitwasyon na ating nararanasan at hindi tayo madaling mag-question sa kabutihan ng Diyos o sa kanyang pagpapabanal sa atin sa pamamagitan ng pagsubok. Pero ang tanong, paano natin makakamit ang karunungan sa gitna ng mga pagsubok upang harapin ito ng may buong kagalakan? Dalawang bagay ang sinabi ni James dito na nakita ko. Una is to pray for God's wisdom. Manalangin ka sa karunungan. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Ang sabi, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Simple lang. Ang kumikilala na kulang siya sa karunungan upang harapin ang bawat pagsubok na kanyang kinakaharap sa buhay, ay humihingi sa Diyos. Malinaw ang prescription dito na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Upang makatanggap ka ng wisdom, hingiin mo ito sa Diyos. Ang salitang let him ask God ay isang utos na kailangang gawin ng palagian kapag kinakailangan. Because to fail to ask is to fail to even recognize one's need. Kaya kailangan nating patuloy na panatilihin ang kamalayan ng ating espiritual na kahirapan upang tayo'y maging laging handa na magpakumbaba sa harap ng Diyos na siyang nagbibigay ng bawat perpektong kaloob. Well, yung command to ask is simple. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng magic formula o anuman. Just ask. Let him ask God. It's not for sale. It's a gift. Of course, hindi ito command sa lahat ng tao, ngunit ito ay utos sa bawat mananampalataya ni Kristo. Sa bawat nagsasabing sila ay mga Kristiyano. And to us is not just simple. It is personal. Ang sabi, let him ask God. Totoo na kailangan natin ng godly people na mapagtatanungan, mga mature Christian na magbibigay sa atin ng counsel o magbibigay sa atin ng advice, ng karunungan mula sa salita ng Diyos. Ngunit may mga bagay na sa Diyos mo lamang makukuha ang kasagutan. Kaya nga sabi, ikaw mismo ang humingi sa Diyos. Let him ask God. Well, ang sinasabi ni James dito, if you need wisdom sa sitwasyon mo ngayon, you can go directly to God. Dahil ang wisdom na kailangan mo upang harapin ang mga pagsubok, ang sinasabi ni James dito, sa pamamagitan lamang ng panalangin mo ito makukuha. Well, to ask God for wisdom also implies that God can deliver. God can give you wisdom sa sitwasyon na iyong pinagdadaanan ngayon. Ang sabi sa Proverbs 2 verse 6, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Dito nga ilagbigay si James ng confidence by describing the character of God sa paghingi natin sa Diyos. Ang sabi niya, let him ask God. Why? Because He is the God who gives. Siya ang Diyos na nagbibigay. Sabi dito, He gives generously to all without reproach. Ang ibig sabihin ng generously dito ay simple, single, or sincere. Ginamit ni James ang salitang ito para sabihin na ang kaloob ng Diyos ay mga totoong kaloob. Ang sabi nga ni MacArthur, para sa passage na ito, ang sabi niya, the word generously is a marvelous word in Greek. It means unconditionally. It means without bargaining.
It means freely and generously. The promise is there. When you go through a trouble, when you go through difficulty, when you go through trials, go to God in prayer. He doesn't bargain. He doesn't lay out conditions. He gives freely and generously the wisdom you need to understand and respond properly to that trial. Kaya wag isipin ng sino mang mananampalataya na nakatikom ang kamay ng Diyos sa ating paghingi sa Kanya. Na para bang kailangan pa siyang pilitin upang sagutin ang ating mga panalangin. Ang kamay ng Diyos ay laging nakaunat at handang magbigay sa sino mang anak niya. Iyon ang ibig sabihin that God is generous. Well, naalala ko yung kaibigan ko dati, dati kasi nakatira ako sa Batasan, tapos nag-aral ako ng Bible School and natira ako sa Valenzuela. And one time, may kailangan akong hanapin na tao doon sa Batasan. And siya yung nakasalubong ko. Eh sabi ko, tanong ko sa kanya, bro, alam mo ba kung saan nakatira si ganito, si ganyan? Ang sabi niya sa akin, anong lagay? Noong una, hindi ko na-gets, no? Pero nangihingi pala ng something na lagay, na pera. May bayad pala, no? Nanghihingi ng kapalit. Marami sa mundo niyan. May mga nagbibigay dahil mayroong pansariling interes. For example na lang, sa social media, madalas nating hangaan yung mga taong tumutulong sa kapwa, hindi ba? Ako, madalas kong napapanood yun, na-amaze ako. Pero ang sariling interes, para sila ay maging popular, para kumita sa mga views. They are helping people, of course, to gain. Meron nga dati na ipinakita sa video na tumulong, pero binawi nung wala ng video. Hintayin lang daw na kumita bago ibalik yung tulong. Paano pag hindi kumita, ano? Well, hindi ganun ang Diyos. God is a generous God. Kaya huwag kang mag-alinlangan na lumapit sa Kanya dahil bukas lagi ang Kanyang mga kamay para sa iyo na tinubos kay Kristo. Ang sabi nga, God's picture is tilted toward His children to pour out blessings. Ito ay malinaw sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Romans 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously gives us all things? Ang sabi din dito sa Matthew 7 verses 7 to 11, Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it will be open. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Nung nawala yung baby namin, of course, sobrang sakit, no, nung experience. May intindihan ako nung ilan dito. Nung time na umuwi na kami, nasa hospital pa lang, hindi ko na mapigil yung iyak ko. Wag naman sana ako umiyak ngayon, no? Pero hindi ko na mapigil yung iyak ko. Pero nasa bahay na, gulong-gulo yung utak namin, hindi namin alam yung gagawin. Pero nag-usap kami ni Myra, sabi ko, manalangin tayo. Then we pray. Nung time na yon. Then yung salita ng Diyos na nag-usap sa amin nung time na yon is yung si Job, no? Job 1 verse 21. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Pangako ng Diyos yun that when you ask, He will give you wisdom.
At yung paghingi ng Diyos sa Diyos ay hindi nakadepende kung ikaw ay bagong mananampalataya o marami ng experience bilang mananampalataya. Dahil ang sabi ni James dito, to all, without reproach. To all. Ang ibig sabihin yung kanyang generosity is non-discriminatory. He does not show partiality. Sa Matthew 20 verses 1 to 16, ikinuwento ng Panginoong Jesus ang isang landowner na paulit-ulit lumalabas ng kanyang bahay o ubasan para maghanap ng mga magtatrabaho sa kanyang ubasan. May mga kinuha siyang workers ng mas maaga at may kinuha siya na mga workers ng papatapos na yung araw. Ngunit, bawat workers ay binayaran niya ng same amount. Dahilan upang magreklamo yung mga nagtrabaho ng buong araw. Ngunit ang sagot ng landowner sa verse 15, nung nagrereklamo na sila, bakit pareho lang yung sahod, mas matagal akong nagtrabaho dyan. Ang sabi ng landowner, am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity? Ang Diyos ay may karapatan na gawin ang lahat ng kanyang kagustuhan. At sinabi ni James dito, pinipili niyang maging generous sa lahat ng kanyang mga anak na tinubos niya kay Kristo. Pero ang problema, bagaman alam natin ang mga katotohanan na ito, kapag tayo ay dumadaan sa trials, hindi ang Diyos ang una nating nilalapitan. Ang dahilan ay dahil sa ating sinful nature. Gumagawa tayo sa sarili nating kaparaanan. Ang description nga ng Bible sa atin, sa Isaiah 53 verse 6, tayo'y lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ngunit dito sinasabi ni James na dahil kay Hesukristo, the incarnate wisdom of God, dahil sa kaligtasan na ipinagkalob niya sa atin, God has granted us all the access to come to Him in prayer. And that is good news. We can come to Him freely. Ang sabi nga dito sa Colossians 2 verse 3, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ibig sabihin, bawat mananampalataya, because of Christ, ay merong access sa wisdom and knowledge ng Diyos. To understand yung layunin ng Diyos. Ang sabi ni Matthew Henry, the treasures of wisdom are hidden not from us, but for us in Christ. Hindi madamot ang Diyos natin, mga kapatid. Come to Him. Especially when we're experiencing trials na parang ang hirap pagdaanan. Ang sabi nga, when your life knocks you to your knees, you're in a good position to pray. Bagaman ang Diyos ay generous at binigyan tayo ng access to come to Him freely, God has also given us responsibility. Ano yun? To know His attributes and to know His Word. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan base sa ating kaalaman sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Ang ibig sabihin, minsan kapag tayo ay nakakaranas ng trials, hindi natin alam kung paano natin i-apply yung Kanyang salita sa ating nararanasan. That's why we need wisdom. We need to pray upang maunawaan natin kung ano ang nais sabihin ng Diyos mula sa Kanyang salita sa ating sitwasyon. Yan yung biyaya, pagpapala ng Diyos sa bawat isang anak niya. Well, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga pangako to come to Him freely, yung may access lamang sa Diyos for wisdom is yung mga taong tinubos niya kay Kristo. Kaya kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo ngayon,
hindi mo mapapangahawakan ang mga pangakong ito. Totoo na kailangan mo ng gabay at karunungan sa mga pagsubok na iyong nararanasan at makukuha mo lamang iyon sa pamagitan ni Jesus. Upang ikaw ay malaya na makalapit anumang oras at panahon sa Diyos na mapagbigay. Si Jesus ang nagbukas ng daan upang ikaw ay makalapit sa Diyos na ito na binabanggit dito sa passage na ating binasa. Kaya ang hamon sa iyo, kaibigan, sumampalataya ka kay Jesus. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Panghawakan mo, magtiwala ka na yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo ay siya makapagpapatawad sa iyo sa iyong mga kasalanan at makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Then you can come freely. You can claim these promises that God will give you wisdom when you are in a situation na mahirap sa iyong buhay. Well, hindi lamang sinabi ni James dito to ask God for wisdom. Pero sinabi niya, trust God's wisdom. Yan ang pangalawang bagay na nais kong sabi. Pagtiwalaan mo yung karunungan ng Diyos. Sa verse 5 ay inuutusan tayo na humingi ng wisdom sa Diyos sa mga trials na ating nararanasan. Dito sa verses 6 to 8 ay ipinaliwanag ni James kung paano tayo hihingi ng wisdom. Kung tayo ay mananalangin, kailangan nating pagtiwalaan ang Diyos sa kanyang karunungan. Kapag tayo ay lalapit sa Diyos, alalahanin natin na siya ay Diyos. Siya ang lumikha ng sanlibutan. Tama na inaanyayahan niya tayo to come to Him boldly sa kanyang presensya. Tama na dahil kay Jesus ay malaya natin siyang matatawag na Ama. Pero tandaan natin, ang Diyos ay mananatiling Diyos. At nararapat lamang that we come before Him properly. Ang sabi nga dito ni James sa verses 6 to 8, but let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Paano tayo lalapit sa Diyos? Ikaw ay magtiwala ng walang pag-aalinlangan. Ganon din ang sinasabi sa Hebrews 10 verse 22, kapag tayo ay lalapit sa Diyos, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Ang sabi din dito sa Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Maging ang Panginoong Hesukristo ay sinabi sa Mark 11 verses 22 to 24, have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ano man ang iyong hilingin sa panalangin, dapat ito'y hingin mo ng may pananampalataya, ng may pagtitiwala. Ang Diyos ay hindi isang genie in a bottle, o hindi siya si Santa Claus na kung saan ay magdasabi tayo ng panalangin at ibibigay kung ano ang nais natin. Ang Diyos kailangan nating pagkatiwalaan. Katulad ng magkakaibigan na nagdala ng kanilang kaibigan na lumpo sa Panginoong Jesus sa Mark 2. Hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. Ngunit kailangan nilang dalhin ang kanilang kaibigan dahil nakikita nila na si Jesus na lamang, yung kanilang pag-asa upang gumaling yung kanilang kaibigan. Kaya't anong ginawa nila? Binaklas nila yung bubong at ibinaba ang kanilang kaibigan gamit ang lubid.
Hindi sila nagduda na si Kristo ay may kakayahan na pagalingin ang kanilang kaibigan. Makikita natin sa Matthew 15, ang isang Canaanite woman na nakipag-argue sa Panginoong Hesukristo para tulungan siya. Dahil sa anak niyang pinapahirapan ng demonyo. Nung una ayaw siyang tulungan ng Panginoong Jesus, pero nang makita ang laki ng kanyang pananampalataya, ay tumugon siya sa babaeng ito. Ang sabi sa Matthew 15 verse 28, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo." At gumaling ang kanyang anak sa oras ting iyon. At marami pang tagpo sa Biblia na kung saan dahil sa kanilang pananampalataya, ay tumugon ang Panginoon sa kanilang pangangailangan. Ito ang sinasabi ni James dito. Let him ask in faith with no doubt. Kasi ang sabi dito, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Ibig sabihin, this person is always torn into directions. Ito ang sinabi ni Elijah nung in-address niya ang mga Israelita sa 1 Kings 18 verse 21, na yung kasalanan nila hindi totally pag-reject sa Diyos, kundi pinagsasama nila yung pagsamba nila sa Kanya at kay Baal. Ang sabi doon, how long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal, then follow Him. If ikaw ay laging nagdududa, how long? Na ikaw ay mag-aalinlangan sa karunungang ibinibigay ng Diyos o sa Diyos na inihingi mo ng karunungan. If the Lord is God, follow Him. Obey Him. Walang taong nag-aalinlangan ay laging magkasulungat ang kanilang panalangin at gawa. Katulad ng panalangin ni Augustine, Lord, make me pure, but not yet. Halimbawa, ikaw dumadaan ngayon sa pagsubok marahil sa maling relasyon. Halimbawa lang, no? At ikaw humingi sa Diyos ng karunungan kung ano ang gagawin. Ang sabi ng Panginoon, itigil mo ang relasyon na yan dahil yan ay mali. Kung ikaw ang taong laging nag-aalinlangan, mag-iisip ka pa kung yun pa talaga ang gusto ng Panginoon. Masaya ako dito eh. Ang sabi ni James dito, ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Dahil siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Sabi nga, this person is literally a two-souled man. He has one soul that believes and does not. Tinawag nga ito ni John Bunyan na Mr. Facing Both Ways. Isang kahangalan ang isipin na ang Diyos ay tutugon sa panalangin ng isang taong nag-aalinlangan. Malinaw ang sinabi dito, they will not receive anything they ask God in prayer. Hindi tinutukoy ni James dito ang isang taong nag-i-struggle sa pag-aalinlangan, kundi ang taong may dalawang pag-iisip. Siya ay nananalangin sa Diyos at nagsasabing, hindi ko naman kailangan yan. No, matuto tayo kay John Calvin. Sinabi niya, our prayers are not heard by the Lord except when we have a confidence that we shall obtain. Ipinapakita nito na ang panalangin ay hindi lamang basta pagkilos, kundi isang pagsamo na may pananampalataya at kumpiyansa na ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Will ikaw ba ay nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na ibibigay sa iyo ang mga bagay na Kanyang ipinangako? Nagdududa ka ba sa Kanyang kabutihan? Kung kulang ka sa karunungan ngayon, humingi ka sa Diyos ng may pagtitiwala na ibibigay niya ito sa iyo. At sa paghingi mo sa Diyos, may pagtitiwala.
Hindi yung nais natin yung ating susundin. May pagtitiwala doon sa ibibigay niyang karunungan at yun ang ating susundin. Katulad ng si Solomon, hindi ba? Nung humingi siya ng karunungan sa 1 Kings 3, nang tanungin siya ng Diyos kung ano ang nais niya, ang sabi niya sa verse 9, "Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people?" Kaya nung humingi siya ng karunungan, nalugod ang Diyos. At sinabi sa verses 11 to 12, "Because you have asked this, and have not asked for yourself long life or riches or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right, behold, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall rise after you." Nalugod ang Diyos sa kanyang hiningi. Ngunit, kailanman, hindi nalulugod ang Diyos sa isang taong laging nag-aalinlangan. Alam mo, sinasabi na ang narcissist ay isang taong hindi makapag-commit ng anumang bagay na wala sa kanya. Siguro, i-confirm ni Pastor Joseph ito mamaya kung totoo ito, no? Kasi nagbabasa siya ng tungkol sa narcissism. Well, ang sabi, siya ay tumatalon mula sa isang relasyon patungo sa isa. Mula sa isang trabaho, sa isa pa. Patungo sa isa pa. Mula sa isang pagkakaibigan, patungo sa isa pa. Mula sa isang simbahan, patungo sa isa pa. Mula sa isang pangako, patungo sa isa pa. Hindi kailanman tumatagal sa isang lugar ng sapat na oras upang magpatuloy sa anumang bagay. Nandyan siya ngayon at bukas wala na. Siya ay nangangako at pagkatapos ay hindi tinutupad. Sinasabi niyang tatawagan kita bukas at pagkatapos ay nakakalimot at humihingi ng paumanhin. Nagde-date siya ng iba't ibang babae, ngunit hindi kailanman kayang i-commit yung kanyang sarili dahil ayaw niya ng responsibilidad o commitment. Ganito ang isang taong nag-aalinlangan. Laging divided ang kanyang loyalty. Kaya ang panawagan ni James dito, purify your hearts. Sabi niya sa James 4 verse 8, purify your hearts, you double-minded. Kung nawawala ang iyong tiwala sa Panginoon, ikaw ay magsisi. At hilingin mo sa Kanya na muling palakasin ang iyong pananampalataya. Katulad ng panalangin ng psalmist sa Psalm 86 verse 11, "Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name." Ngunit ang pangakong ito na tutugon ang Panginoon sa panalangin ay hindi ibig sabihin na tatanggalin ka agad dun sa sitwasyon na iyong nararanasan. Madalas, kailangan tayong maghintay. Madalas, kailangan nating magtiyaga sa mga madidilim na tagpo ng ating buhay. At minsan, may enjoy na lamang natin yung fruit ng trials natin sa new heavens and new earth. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Minsan hindi natin nauunawaan ang lahat ng mga karanasan na ito. Gayunpaman, binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang makita ang kanyang layunin at upang matuto nating tanggapin yung proseso bilang bahagi ng kanyang plano para sa ating kabutihan. Sabi ni Kruger, God is someone who must be trusted, even when circumstances do not go our way. Katulad ng sinabi sa Proverbs 3 verses 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths." Naghahanap ako ng pwedeng
ilagay na case dito sa ginagawa kong sermon. Marami akong nakita, pero mas pinili ko si William Tyndale. Si William Tyndale ay kilala natin bilang nag-translate ng Biblia to English. Sinasalin niya ito upang mabigyan ng ang bawat isa ng pagkakataon na basahin ang salita ng Diyos sa sarili nilang wika, upang makilala nila ang Diyos ng personal. Pero itong mission o passion ni William Tyndale ay nagdulot ng direct conflict sa Roman Catholic Church and doon sa mga otoridad. No? Ang dedikasyon niya sa layuning ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagsubok. Ang Romano Katoliko, nung ginagawa niya ito, hindi nagustuhan. Dahil naniniwala sila ng pagkasalin ng Biblia sa English ay magdudulot ng heresy o maling pananampalataya. Dahil dito, si Tyndale ay nakaranas ng matinding pag-uusig. At kinakailangan niyang tumakas mula sa England patungo sa Europe upang makapagpatuloy siya sa kanyang gawain ng lihim. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, si Tyndale ay nagpatuloy na ipinaglaban ang layuning ito. Kahit pa ang kanyang mga gawain ay ipinagbabawal at itinuturing na ito ay labag sa batas. Kalaunan, si Tyndale ay nahuli. Nilitis siya sa accusation na heresy. And he was burned at stake in 1536. I remember, I think nabasa o narinig ko na after 100 years daw ay kinuha muli yung bangkay ni Tyndale. Sobrang galit at sinunog ulit. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero, sa kabila ng mga matitinding mga pagsubok na kanyang hinarap, ang pananampalataya ni Tyndale ay nanatiling matatag. Bago siya mamatay, ay ipinalangin niya na, Lord, open the King of England's eyes. Ito ay isang panalangin upang i-allow nung king yung translation ng Bible into English. At hanggang ngayon ay dahil sa paggamit ng Diyos kay Tyndale, napapakinabangan natin yung English translation ng Biblia. Ang kwento ni Tyndale ay nagpapakita ng katotohanan na ang karunungan ng Diyos ay kadalasang natutuklasan sa gitna ng mga pagsubok. Ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa pagsubok o sa paghihirap, kundi sa pagtitiis at pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng mga paghihirap, natututo tayong magtiwala sa layunin ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, kahit na mahirap intindihin sa kasalukuyan. Kaya ang aking pamanhik, mga kapatid, kung ikaw ay nasa matinding pagsubok ngayon, ask God. Come to Him. Then He will give you wisdom. Muli ang hamon para sa hindi pa sumasampalataya, hindi pa mananampalataya ni Jesus. Sumampalataya ka sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan, sapagkat ikaw man din ay nangangailangan ng gabay at karunungan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita na tunay, Panginoon, na dahil kay Kristo, sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon, ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin o pagdadaanan namin, kami ay malayang makakalapit sa inyo upang hingin ang karunungan, upang maunawaan na ang lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo, na pinapayagan ninyo sa aming buhay, ay patungo dun sa ultimate purpose
ninyo sa bawat nagmamahal sa inyo, yun ay ang maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na sumunod dito sa utos na ito. Now, that whenever we are in, or whenever we're facing trials, lumapit po kami sa inyo, humingi ng karunungan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, sa inyong habiyaya, ang aplikasyon ng salita na ito sa bawat buhay namin na nandito. At nawa, Panginoon, ang aming buhay na bagaman hindi perpekto makasalanan, ay patuloy niyong hubugin mula doon sa inyong goal na kami ay maging ganap at sakdal ng walang anumang kakulangan. Gamitin niyo po, Panginoon, yung mga trials na aming pinagdadaanan patungo po doon. We are also praying kung mayroon kaming kaibigan dito na hindi pa sumasampalataya kay Jesus. Dalangin namin na kilusan niyo po, Panginoon, ang kanyang puso't isipan na makita na si Jesus ang tanging makapagliligtas sa kanya mula sa kanyang mga kasalanan. Makapagliligtas mula doon sa hatol na kanyang kakaharapin ng hiwalay kay Hesukristo. At makita, Panginoon, na si Jesus lamang yung makapaglalapit sa kanya sa inyo upang maituring niya rin ng may kagalakan ang mga pagsubok na dumadaan sa kanyang buhay. Nawa, Panginoon, ang araw na ito ay sa inyong biyaya at awa ay maging araw din ng kanyang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong mga salita. Patuloy na pagpalain kami sa buong araw po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bilang tugon po, tayo po ay tatayo at aawitin natin yung Come, Thou Fount of Every Blessing.